Teka ho, dumako muna ho tayo dito sa lalawigan ng Rizal. Ating hong makakausap si Dan Infante, ang congressional candidate ng 2nd District ng Antipolo City. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Jay. Sir, kumusta na ba yung isinagawa natin pag-iikot dyan sa 2nd District? Maayos naman. So marami na tayong nakausap na mga leader, mga presidente din ng mga asosasyon. So masaya ako at nakakausap natin at nalalaman syempre natin yung mga issue sa bawat sulok ng Antipolo. Sir, matanong ko lang sir, pwede nyo ba sir na maipakilala ang inyong sarili sir para at least naman na ano ho yung kumbaga naging karanasan nyo sa public service sir? Go ahead po. Maraming salamat sa ganyang pag-introduce, Jay, no? So hindi talaga ako galing sa gobyerno, no? So galing ako sa pribadong sektor, no? Kung iisipin ng mga tao kung may karanasan na ba tayo sa gobyerno ay wala pa po. Pero po tayo ay isang civil service professional passer. So despite na hindi tayo nagtatrabaho sa gobyerno ay meron tayong very much qualified tayo na tumakbo at humawak ng posisyon sa gobyerno. So at meron tayong iba't ibang certifications na magpapatunay na kaya nating gampanan ang anumang trabaho na ipapataw sa atin or ibibigay sa atin ng pamahalaan. Sir, matanong ko lang sir, ano ho yung mga kasalukuyang nakahain na programa natin dyan sa 2nd District na Antipolo kung sakaling kayo ay palarin na iluklok ng ating mga kababayan dyan sa 2nd District na Antipolo, sir? Go ahead po. Maraming salamat dyan, Jay. No? Unang-una muna bago ko sagutin yung tanong mo na yan, ang aking kampanya ay nakabatay sa 3 prinsipyo o plataforma. So iba to dun sa mga mga batas na itataguyod natin sa Kongreso. So unang-una ay ang clean politics o malinis sa pamamahala. Ibig sabihin, ang pamumuno ng inyong lingkod ay nakabatay sa integridad, hindi sa impluensya. Pangalawa, transparent governance. So tayo ay bukas, responsable at nakikilahok ang mamamayan sa uri ng ating pamamahala. Pangatlo ay ang people first leadership o tao muna. So ito yung klase ng ating pamamahala na inuunang kapakanan ng mga Antipoleño bago ang kapangyarihan o bago ang partido. So pagdating naman sa mga isusulong nating batas sa Kongreso, unahin natin dyan yung wage equity and cost of living adjustment law. So itataguyod ng batas na ito yung pagtanggal sa minimum wage sa Antipolo. Kasi kung iisipin ninyo, pare-parehas lang naman ang presyo ng bilihin natin, pamasahe natin. Parehas lang din sa Metro Manila, pero mas mababa ang sahod sa mga karating probinsya. So ang batas na ito ay magbibigay ng cost of living adjustment upang maging patas at makatarungan ang sahod ng lahat ng manggagawa. At pangalawa siguro yung pagtaguyod ng anti-political dynasty law. No? So ito ay maingay sa Kongreso at sa Senado. Marami na rin ang naipasa na, na-submit na ganitong klaseng batas sa Kongreso at sa Senado. Pero ang layunin natin dito ay yung wakasan na yung pamana-manang politika sa ating bansa. So hindi dapat monopolyo ng iilang pamilya ang pamumuno. So dapat mayroong puwang para sa mga bagong leader, mga profesional, manggagawa, guro, at kabataang may malasakit sa bayan. So ang serbisyo publiko ay hindi negosyo. Ito ay tungkulin sa bayan. Pangatlo siguro yung batas sa kalusugang pangkaisipan ng mga empleyado at mamamayan o tatawagin natin itong Mental Health and Wellbeing Act. So itataguyod ng batas na ito yung mas malawak na batas para sa libreng mental health programs sa mga paaralan, barangay at lugar ng trabaho. So recently meron tayong nasaksihan sa may SM Masinag, sa LRT Masinag. At ito rin yung issue na allegedly yung tao ay nakakaranas ng mental health or depression. Right? So itong isusulong nating Mental Health and Wellbeing Act, ang layunin nito ay yung pagkakaroon ng mga mental health desk, libreng counseling at mga programa para tulungan ang mga kababayan nating nakakaranas ng stress, anxiety o depression. Siyempre yung napaka-importante ng kalusugan ng kaisipan natin, no? Hindi lang basta katawan. So dapat walang Antipoleño na magdusa ng nag-iisa.
Sir, bali sir kasi alam naman natin talagang dyan ho sa Second District ng Antipolo, merong kuminsan talagang kulang ho sa mga kagamitan yung ating ospital. Ano ho yung nakalaan natin na gagawin kung sakaling kayo ay palari na manalo dyan ho sa Second District ng Antipolo, sir? Okay, napakagandang tanong, Jay, no? Marami na maraming kandidato. Actually, tuwing election, isa yan sa mga laging pangako ng mga kandidato, yung ospital. Pero tulad ngayon, meron nga tayong ospital ngayon, pero kulang-kulang naman sa kagamitan. Walang laboratory, walang gamot. So, isusulong natin yung kumpleto, hindi to half-baked, half-cooked, no? So, isang manggagawa na nanggaling sa private sector, alam natin kung paano talaga magtayo ng isang programa, ng isang proyekto na kompleto. Hindi yan papasa kung kayo ay nasa pribadong sektor, hindi papasa yung basta ka lang nagtayo ng ospital. Kailangan meron tayong doktor, may mga nurses, merong laboratory, at syempre libreng gamot. Hindi yung uutusan mo pa yung pasyente na magpalaboratory sa labas o bumili pa ng betadine, bumili pa ng gasa sa labas. So sa atin, ako bilang isang Lean Six Sigma Black Belt certified, alam natin kung yung mga proyekto na dapat tama at makakatulong talaga sa tao. So gagamitin ko yung mga kaalaman natin, yung mga trainings natin sa pribadong sektor, dadalhin natin yan dito sa public service. Right? So once tayo ng ospital, sisiguraduhin natin na kompleto yan, na talagang pagpunta ng Antipoleño sa ospital, maasikaso agad kasi merong laboratory, meron tayong mga libreng gamot, at kompleto yung mga nurses natin. So kung pagdating naman sa mga doktor, sisikapin natin na meron talaga tayong mga resident doctors. At hindi lang basta resident doctors, napaka-importante yung mga merong espesyalista sa loob mismo ng ating ospital. Kumbaga meron kumbaga maglalagay ho kayo ng satellite office kung sakali ho sa mga barangay, kasi kuminsan sa barangay ho meron din kumbaga kuminsan talagang barangay ang takbuhan, maglalagay ho kayo ng mga specialty doctors kung sakali ho. Tama yan, Jay, no? Makikipag-ugnayan tayo sa mga barangay chairman, sa mga barangay captain. Kasi sila din naman yung nakakakilala sa mga nasasakupan nila. So, importante sa atin na makipag-coordinate sa mga leader ng barangay pagdating sa mga ganyan. So, bilang isang kongresista kasi, lawmaking tayo. So, tinatawag tayong lawmakers. So, pag-iitingin natin yung mga ganyang klaseng programa na hindi lang basta-basta kapag may nagsumbong or may nag-request, hindi lang basta-basta gano'n. Dahil ito ay obligasyon ng gobyerno na tulungan talaga yung kanyang mga nasasakupan. At sir, regarding naman ho dun sa mga senior citizens at solo parent, meron din ho ba tayo nakalaan na programa para sa kanila kung sakaling kayo ang mabigyan ng pagkakataon? Siyempre meron tayong mga ganyan, no. Tulad ng may mga nabanggit tayong programa or may mga programa na tayong kasalukuyang tumatakbo sa gobyerno ngayon, tulad na lang ng mga tupad from DOLE. No? Dapat dapat walang politikong nag-aangkin itong programa na to, dahil ito ay programa ng DOLE para sa mga tao. So dapat ito ay umiikot kasi meron tayong mga sumbong na natanggap na kung sino pa yung mga nangangailangan. For example, lalong-lalo na yung mga senior citizens natin na mas nangangailangan ng tulong. So sila dapat talaga yung nakakatanggap ng mga ganitong klaseng serbisyo publiko. Pagdating naman sa mga solo parents natin, syempre gagawa tayo ng mga batas na mas poprotektahan natin yung mga solo parents natin. Kasalukuyan meron na tayong mga solo parent leave, at i-revisit natin yung mga ganitong klaseng batas kung ano pa ba yung mga maitutulong natin sa mga senior citizens, sa mga solo parents, kasi sila talaga yung mas nangangailangan ng tulong ng gobyerno pagdating sa ganitong bagay, pagdating sa ganitong usapin.
Sir, kumbaga, oo, maganda ho yung naging paliwanag nyo. Talagang malaking tulong, malaking kapakinabangan dun ho sa ating mga kababayan sa Second District. Ano naman ho yung maaring maibigay na programa natin dun ho sa mga kabataan? Kumbaga, kasi talagang usaping edukasyon, talagang madinding debate ngayon. That's a very good question, Jay. No? So, isa sa aking mga programa yung tinatawag na transparent and digital governance. So, and syempre, yung palalakasin natin at dadalhin natin ang mga serbisyo ng gobyerno sa tao para sa mas madali at mas mabilis na serbisyo publiko. So, since nabanggit natin yung digital governance, marami sa mga kabataan natin yung mga tech savvy na talaga, no? Yung mga kaalaman nila, syempre gagamitin natin yung mga ganitong klaseng kaalaman na sa ating pamahalaan. Okay. So, yung teknolohiya, dahil binanggit mo yung mga kabataan, hindi lang din kasi ito para sa kabataan, no? Dapat kasama rin yung mga nakatatanda sa bagong yugto ng progreso. Okay. At talagang sir, kumbaga malaking tulong ho yung kung sakaling kayo ang mabigyan ng pagkakataon, talagang mailuklok dyan sa Second District ng Antipolo. Sir, regarding naman ho dun sa mga napapanahong sinasabi natin about to peace and order, ano ho yung kung sakali, meron ho ba tayong gagawing paghahanda dun sa peace and order sa mga nangyayaring krimen dyan ho sa lungsod ng Antipolo, sir? Go ahead po. No, makikipagtulungan tayo sa mga ganyang usapin, makikipagtulungan tayo sa ating LGU, sa ating mga kapulisan. Kasi totoo yan, no? Yung laman na lang ng balita, medyo napapadalas ata na laman ng balita ng Antipolo, no? Siguro pag-iitingin natin yung pag-iikot ng ating mga kapulisan. No, ang very recent, merong hold-upan na naganap. I think dalawang branches ng Alpha Mart dito sa Antipolo at dalawa sa bandang sa ibang parte sa labas ng Antipolo. So bali 4 na Alpha Mart. So ngayon naman tinugunan agad to ng ating lokal na pamahalaan. So nakikita natin na may mga kapulisan na nag-iikot talaga sa mga businesses, lalo na yung mga businesses na tumatakbo ng 24/7. Right? So very important yung police visibility. Okay? Recently, ang ating LGU ay nagdagdag din ng ating kapulisan na nakita ko sa Facebook post din ng ating butihing mayor na ang hangarin talaga ay magdagdag ng at least 1,000 policemen. Pero dahil sa ngayon ay hindi pa sapat. Pero ang importante ay nadadagdagan tayo ng nadadagdagan. So importante sa atin yung police visibility. Right? Talagang mas maganda, sir, at laking tulong ng media kasi kuminsan talagang malaking kumbaga pagtatalo nga, sir, talagang sabi nga namin sa media na yung nangyayaring pagbabalita namin sa nangyayari sa lungsod, talagang nakikita natin na nagtatrabaho yung ating PNP at yung ganun din ho sa mga kawani ng gobyerno. At sir, matanong ko lang, sir, paano nyo naman nilalapit, sir, sa ating mga kababayan dyan ho sa Second District ng Antipolo? Kasi minakita ho kami sa social media, talaga nag-iikot ho kayo sa mga barangay. Paano nyo pinakikilala yung programa nyo ho dun sa ating mga residente, sir? Go ahead po. Okay. So talaga nakikipag-usap tayo, no? Very important na nakikipag-usap tayo sa mga tao. No? Unang-una, binanggit ko kanina yung plataforma natin ay talagang para sa tao. No? Base ito sa integrity or integridad, hindi base sa impluwensya. Siyempre, meron tayong malinis na hangarin sa sa kapwa natin Antipoleños. Yung livelihood and local economy. So, ito yung mga pagtulong sa mga maliliit na businesses at mga manggagawa, mga empleyado. So gagawa tayo ng mga batas na mayroong direktang pakinabang sa mga empleyado. At una-una ko siguro gagawin, nabanggit ko yung pagtanggal ng minimum wage dito sa Antipolo. Tapos isa pa, yung since nabanggit mo kanina yung about senior citizens at mga kabataan, syempre lalo sa kabataan, yung edukasyon, no? Itong Regional Wage Equity Bill na ipapasa natin sa Kongreso, para rin ito sa kabataan. So,
kapag parehas na ang sahod ng sa Antipolo, hindi na naka-provincial rate, hindi na kailangan umalis ng mga Antipoleños para naman, hindi na kailangan umalis ng mga Antipoleños sa, para pumunta sa Maynila kasi mas mataas yung sahod doon. And then, para sa mga senior citizens na madalas nating nakakausap tuwing nagbabahay-bahay tayo, nakatuon tayo dun sa dignidad, sa kalusugan at seguridad. Hindi lang sa pagbibigay ng benepisyo, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon na manatiling aktibo at bahagi ng lipunan. So, siyempre, dapat walang senior citizens na may iwan sa serbisyong medikal. So binanggit natin yung tungkol sa mga ospital kanina. So ito din talaga isa sa mga priority bills natin. So maliban sa pagpapalawak ng PhilHealth coverage para sa mga seniors natin, yun nga, yung libreng gamot, magpapas tayo ng mga batas na magpapabilis sa pagkuha ng senior benefits or tatawagin natin itong one-stop ID system, at automatic enrollment sa health programs. Okay. So, very, very important sa atin yung health ng mga nakatatanda natin. So, hindi dapat nakadepende sa kakayahan nilang magbayad, kundi sa malasakit ng gobyerno. Kumbaga sir, sa pag-iikot niya sir, kumbaga yung ibang mga residente, may mga nagko-comment ho dito sa Barangay Kupang, hindi ho nila alam na may eleksyon ngayong March 14. Totoo yan, Jay, no? Yung iba hindi talaga sila aware. Kahit hindi lang sa Barangay Kupang, kahit dito sa Antipolo proper, may mga nakakausap tayo na eleksyon na ba? Nagtatanong sila, eleksyon na ba? Di ba matagal pa ang eleksyon? So, kailangan natin yung information dissemination, yung pag-educate sa mga tao na mayroon pong gaganaping special election sa March 14. At so doon lang nila nalalaman, mayroon palang paparating na eleksyon. Right. Yung mga nakausap din natin sa Barangay Kupang, lagi nilang binabanggit dito yung mga proyekto ng gobyerno na hindi naman din natupad o wala naman talagang totoong nagtrabaho. So isa yan sa mga nakuha nating isa yan sa mga nakuha nating concerns nung nag-ikot-ikot tayo. So isa rin talaga yung Barangay Kupang sa mga hindi rin nakakaalam na meron palang paparating na eleksyon. Okay? So nung nakausap natin ng mga tao sa barangay na ito, isa ito sa mga nire-raise nila na concern dahil apparently medyo ilang taon na din, I think more than 10 years na rin ata nilang nirereklamo or nire-raise yung concerns nila sa kanilang lugar, lalo na yung pagsasaayos ng maayos na kalsada. At siyempre merong mga ilog at meron din mga proyekto doon ng gobyerno na hindi na talaga natapos. Inumpisahan pero hindi natapos. So nakita natin itong mga ganitong klaseng proyekto na dapat talaga pagtuunan natin ng pansin. Sir, ano naman ho yung mga talagang nakita ho namin, napakasipag nyo mag-ikot. Talagang nakikita ho namin sa social media, talagang patuloy yung pag-iikot nyo sa mga barangay. Ano naman sir yung mga nagiging challenges sa'yo? Sa yung, kumbaga, ito yung una ba sir ng pagtakbo mo dito sa 2nd District? Yes, totoo yan, Jay. Ito yung pinakauna nating beses na tumatakbo tayo sa gobyerno. So, para sa kaalaman ng iba, totoo pong bago tayo, no? Wala tayong kamag-anak sa gobyerno. Hindi po ako member or kasali sa political dynasty na tinatawag natin. In fact, isa nga yan sa ating mga tinututulan at isa yan sa mga isusulong nating batas sa gobyerno, yung Anti-Political Dynasty Bill or Anti-Political Dynasty Law. Kasi naniniwala ako na yung serbisyo publiko ay hindi dapat namamana. Hindi dapat yan ginagawang negosyo ng mga magkakamag-anak na sa gobyerno. So, kailangan mabigyan natin ng space, ng presensya or ng puwang sa pamahalaan yung mga taong kahit alam natin walang makinarya, walang political influence, pero meron namang kakayahan na maglingkod. Sir, nasa inyo pagkakataon sir, ano ho yung magiging mensahe nyo sa yung mga nanonood sa atin ngayon sa program natin dyan sa 2nd District na Antipolo sir? Go ahead po. Okay, maraming salamat Gino. So, I think para sa mga Antipoleños, unahin ko siguro yung para sa mga magulang na nagpaaral sa mga pampublikong paaralan, sa mga state universities, at sa mga kapwa ko graduate dyan sa Antipolo National High School,
Sa mga kapwa ko PUPians, okay, ang pagbabago ay nag-uumpisa sa sarili natin. Okay? So, sana ako ay inyong matulungan upang maluklok sa Kongreso. At syempre, ako hindi lang basta ako pangako, right? Tutuparin natin yung mga nasa plataforma natin na good governance, transparency, and of course, people first leadership. Okay? So, malinaw ang aking plataforma, hindi tayo galing sa political dynasty, wala tayong kamag-anak sa gobyerno. Kaya ang unahin talaga natin ay yung kapakanan ng ating mga nasasakupan. Okay? So, sa darating na March 14, piliin natin yung gobyernong tingin natin ay makakatulong talaga sa ating lungsod. Okay? So, hinihingi ko ang inyong tulong na sa darating na March 14, piliin natin ang tama. Ayan, at maraming salamat Sir Dan Impante sa iyong oras, sir. Salamat sa pagkakataon. Maraming salamat sa iyo, Jay, at maraming salamat sa mga staff mo din. Sir, at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ayan, at ating napakinggan si Sir Dan Impante, ang kasalukuyang congressional candidate dyan doon sa 2nd District ng Antipolo. Alam niyo yung sinasabi ni Sir Dan kanina, kumbaga hindi lang naman ho yung usaping kalusugan, talagang maganda ho yung kumbaga hangarin na makatulong doon sa sinasabing yung sa mga senior citizen, gayon din ho sa mga kabataan. Yun naman ho yung talagang dapat pagtuon ng pansin. Yung alam nyo kung mapapansin nyo sa social media ni Sir Dan, silipin nyo yung kanyang social media. Talagang kumbaga masipag na umiikot. Talagang personal na nakipagdapwa, kumbaga nakikipagkamay dun ho sa mga residente dyan ho sa 2nd District na Antipolo. Talagang nakita ho natin yung dedikasyon ng kanyang puso sa pagsiserbisyo publiko. At tignan ho natin yung magiging hatol ng mga residente dyan ho sa 2nd District ng Antipolo. Ayun at sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ang aming text line 0927-634-3005